Kung totoo at legitimate ang kanilang ginawa, na yung 12 ay binding and legal, kagaya na sinasabi ng mga great minds agreeing with one another, ba't kayo huminto doon sa Senate President? Kapag binalikan natin yung nangyayari ngayon sa Senado, nagpatawag kayo ng pagdinig noong nakaraan. Nagpatawag din ngayon. Kaya nalilito tuloy kami. Sino ba talaga ang legal? Kasi Kaya sabi na legal kami. Magkakaroon ng kalituhan talaga dyan. Pero makikita mo na lang dyan kung sino ang pinakikinggan na lang ng tao ngayon. Yun na lang po ang lilitaw din. bentahan. Tingnan mo na Yun. lang. Tingnan mo yung ginawa nila kanina. Ang sabi nila ay yun ay pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Opo. Ang totoo niyan, yung lahat ng mga gagamiting materyales na siya yung magiging basis ng pagdinig na yun, sinitas nila. Opo. Magmula doon sa mga naunang mga pangyayari at saka yung mga iba't iba pang mga privileged speeches na patungkol doon sa malaganap at may skandalong flood control projects. Yun ang naging referensya ng pagdinig kanina at nagpalabas sila ng notice, pati yung 18 Marines ay kanilang inimbita. Pero ang nangyari, bigla na naman silang kumorba o biglang nagkambyo. Opo. Hindi naman daw hindi naman hearing, kung hindi parang consultative meeting. Makikita mo naman dito kung sino ang consistent from the beginning. Sinasabi na namin, yung hindi ninyo pagkakaroon ng quorum, kayo din naman ay alanganin eh. Hanggang doon lamang sa pagnonominate nung akala nila kapag ang ninominate nila ay yung President pro tempore, okay na yon. Kung yun ay na-elect mo na, Opo. Sinong pipigil sa'yo para i-elect mo na yung Senate President? Kasunod na yun eh. Yun ang... Kasi, di ba, nung isang araw pinapaliwanag natin dito, sa tuntunin namin, at saka sa saligang batas, pag binasi mo yun, 4 yung mga opisyalis ng Senado na dapat ma-elect sa pamamagitan ng majority of all its members. Senate President, President pro tempore, Secretary, at Sergeant at Arms. Yung 3 inelect mo. Ba't yung Senate President ay hindi mo inelect? Kung talagang naniniwala kayo na legal ang ginawa ninyo, why did you stop short of electing the Senate President? Hindi pa nila din kinuha lahat, yung 4. Hindi ba? Dito lang, alam mo, i-analyze na lang natin kasi nalilito nga ang taong bayan kasi gamit ng sitas dito, sitas dito. Yun po, Sen. Pero lohika na lang ang gamitin natin. Kung totoo at legitimate ang kanilang ginawa na yung 12 ay binding and legal, kagaya na sinasabi ng mga great minds agreeing with one another, ba't kayo huminto doon sa Senate President? Bakit hindi nyo pa inelect? Kuya Ben, ang tingin mo ron? Naging de facto nga raw yung president. Nung una, binoto nila Senate President pro tempore. So, assuming... Apat yun eh. Alam nila na dapat ang elect nila, 4 na opisyal ng Senado. Assuming okay na yun. Sa organisasyon kasi, hindi ka makakapag-organize hanggat hindi mo inelect yung 4. Napupunan yung 4 na yun. Bakit hindi nila inelect na rin pati yung Senate President? Kaya nga. Kung legal na rin nung mayorya sila. Hindi naman nila siguro aaminin na hindi legal yung pagkaka-elect na Sergeant at Arms. Natural, paninindigan po yun. Paninindigan nila yung pagkaka-elect ng Secretary. Lalo naman nilang paninindigan yung pagkakahirang ng President pro tempore. Yung isa, ba't di mo ba inelect? Tama naman pala lahat ng direksyon ninyo. Ito yung, kaya ganito natin pinapaliwanag. Para sa ngayon, yung taong bayan, yung lohika, yun na lang kanya sundan.